sa pumili ng coffee cup, ito niya reading. Tingnan natin kung ano yung dapat mong gawin sa ngayon. Baka lang mo maglakbay dahil sa narinig nating sasakyan. I'm sensing life is colorful, but full of struggles. I feel na maraming taong bumabatikot sa iyong career. At saka na-sense ko rin na masakit sa ulo yung energy. So, let's see if this is your energy kasi kapag may sakit sa ulo, ibig sabihin lang nun minsan, maraming iniisip. Or pwede rin maraming problema. Anyway, let's clarify the cards to gain more information. I feel like meron matatauhan. Na-sense ko na gustong makatakas sa kahirapan. Iba sa inyo gusto nyong kumita ng malaki sana para di makatulong din sa iyong kapwa. Hindi lang para sa iyong sarili. So far naman guys, maganda yung layunin mo with regards sa money. Pero yung malungkot ako dito kasi based sa nakita ko, kahit na habang nilalagay ko pa lang yung cards, may humahad lang ng iyong blessing. May blockage tayo nakita. Nakita mo naman dito. I'm not sure if you see that. Pero kasi nung nakita ko dito, may nagka-curse at nagpuput ng blessing blockages sa iyong buhay. Ngayon, yung dapat mong gawin guys, kung sakali man may nagbibigay sa'yo ng negativity, negative comment, and so on, huwag mong papakinggan, agad mo yan i-block. And with this one, so I feel like God is calling you on to take some time to heal. Kasi marami ka na pagdaanan at marami ka rin na-receive na masasakit na salita throughout I feel na all ages. I'm not sure if simula nung childhood ka pa may narinig ka na negative comment. I think that God is calling you on to heal from those things. At saka gusto rin sabihin ng Panginoon na huwag kang makikinig sa negative comment na yan. Kasi it will definitely break your self-confidence. So take some time to heal if you didn't heal yet from whatever had happened in your life. Lesson that we have is this one. So ito yung nakita ko na kinalungkot ko kasi makita ko naman na maganda yung hangarin mo. I feel like God also listen to your prayers at pinag-pray mo talaga na sana umangat na yung buhay mo para ganito at ganyan. But at gusto sabihin ng Panginoon na huwag kang mag-alala. Suportado ka niya kahit nasabihin natin na may nag-curse, may naglalagay ng blockage. God wants you to know to continuously have faith. At saka huwag kang bibitiw sa Kanya. And remember that miracles to happen even if things seems to be impossible. At saka sa pagiging close mo kay God, makaranas ka talaga ng maraming miracles na nangyayari sa iyong buhay. So huwag mong papakawalan si faith. Kasi napaka-importante niyan. Lesson that we have is this one. So anyway, yung dapat mong gawin sa ngayon is mag-focus ka kung ano yung nagpapaligaya sa'yo sa tuwing nalulungkot ka or na-overwhelmed sa mga nangyayari sa iyong buhay. I feel like most of you can be in a public eye. You can be somebody who's doing your mission work on earth. Kaya nangyari dito na atake ka ng mga tao na negative, okay? So gusto ni God na i-push mo lang
lang kung ano man ang work mo kasi you're inspire people. You're like a life coach to them. So, wag kang mawalan ng pag-asa at I feel that this is going to be like your forever job, to be honest with you, because you are somewhat, a teacher to other people's eyes, honestly speaking. And I feel here na yun nga, minsan nga na-overwhelm ka sa mga nangyayari sa iyong buhay. So every time this happen to you, God really wants you to focus on something that makes you happy if things overwhelm you. And not only that, remember to pray as well whenever these things happened. Lesson that we have is this one. So, yung gusto ni God na gawin mo is definitely being introvert, especially with regards to your love life. As we can see, kasi alam nyo naman na may nangyayaring kalokohan behind the scenes na may nagka-curse sa'yo, may nag-isap ng blessing mo. So, parang di ma-stop yung love life mo, kung ano man na nangyayari sa iyong buhay, then avoid actually being too expressive. Keep things to yourself, as you can see here. Okay, and I'm feeling na i-keep mo lang talaga yung mga tao na talagang tumutulong sa'yo, tsaka yung mga tao na nakikita mo talaga na they are very supportive of you. Kasi remember that you do have haters, okay? Pero yung alam mo talaga mabuti, yun yung i-keep mo. Pero hindi naman nabanggit dito na sabihin mo sa mga tao ito yung nangyayari sa iyong buhay. I feel like God really wants you to keep it all to yourself. Okay, just for safety. And God is also wanting you to withdraw from being an extrovert. And I feel like with regards naman sa iyong work, to be honest with you, things will balance out in the future. I feel na iba talaga sa inyo, kailangan nyo ng time ng vacation, as you can see here. Kasi kailangan mo somehow na ma-experience yung magandang nangyayari rin sa life. Kasi siguro nakita mo lang is yung dark side ng life wherein maraming bumabati ko sa'yo, nakaka-depress yung trabaho mo and so on. Pero gusto sabihin ng Panginoon na hindi naman lahat negative sa iyong buhay. May mga, may mga bagay kang dapat din ipasalamat. Like example, kung may lover ka, kung may anak ka na, isa yun sa blessing, tsaka yung mga tao na supportive sa'yo, blessing yan. So, God wants you to acknowledge your blessings, hindi lang yung mga negatibong bagay na yung nangyayari sa'yo, kasi it will definitely help you to balance you, to ground you, to realize that not all things are bad in your life. There are certain blessings that you do have, like your work. Okay? So, if things overwhelm you, I feel like you're called on to retreat and enjoy your life. Okay? Do what makes you happy, or go to certain places that will uplift you. Lesson that we have is this one. So, isa rin sa dapat mong gawin is magkaroon ka ng double job, as you can see here. Kasi diba hiniling mo na magkaroon ka sana ng stable na income, diba? So, could be your main job didn't give you enough. So, ito yung gustong gawin ipagawa sa'yo ng Panginoon, na find another job na nag-resonate sa inyong skill or talent, as you can see here. So, yeah, with the gifted being here, ibig sabihin lang nun talaga nag-resonate sa kung ano yung kaya mong gawin. And with this live and learn, I feel like if ever you don't know yourself yet, kung ano yung capacity mo, I think that God wants you to explore what else can you do. Okay, and I feel here na mag-open lang yung door for new opportunity if you kinda like take some time to know yourself at kung ano pa yung dapat mong gawin. Ano pa yung skill mo na hindi mo pa napapansin, okay? So, anyway, I feel like blessing yung energy dito, guys, okay? So, I feel like yung blessing na parating sa inyo ay definitely good news, na makakatagpo ka talaga ng mga tao na
tunay na kaibigan at saka, yung mga taong talagang supportive sa'yo. Nakita mo naman dito, diba? Okay? Kasi sa beginning natin mabigat about kay hater. Okay? Pero I feel na bibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na makita yung true friendship or true love na inaasam mo. So with this transform being here, so I'm sensing that there will be changes that's coming in. I feel like yung changes na yan is magkakaroon ng mga bago sa iyong buhay. Isa na doon ay opportunity with regards sa career, another job or another business, whatever it is, okay, na parating. And I feel like you're also learning what still should be known about yourself. Isa rin na good news is definitely friendship or mga bagong tao sa iyong buhay na talaga'y katutuwa mo kasi maybe you got traumatized about your past, about dealing with deceitful people. I feel like now, doors are opening towards you people coming in that are good. So we have this coffee cup and assess your meeting, conversing, savoring the moment, feeling uplifted and friendship. Wow! Ito ay nagpapatunay about sa lumabas sa cards. So, I'm feeling here na yung gustong ipagawa sa'yo ng Panginoon is mag-chill. Lalong-lalo na kapag, na-overwhelm ka sa nangyayari sa yung work at ganun din about sa yung haters. Okay? Mag-chill ka lang at saka yung parating sa yung buhay na blessing is definitely friendship, as you can see here. At saka God will give you some time to savor the moment, to actually experience good in your life. Kasi I really feel na some of you, ang heavy nung napagdaanan mo, maybe since childhood, you've been lonely, you have seen a lot of things na napaka-negative. So I feel like this time around, God is wanting you to see the good things here that life can offer. Anyway, let's see what else do we have here. So we have this one, wonderful. We also have the friend zone in either way. So yun nga, meron kang mga naranasan dati nung past, yung mga old friends mo nag-alisan. Okay? And I feel na yun yung dahilan kung bakit magkakaroon ng open doors sa'yo na mga bago, like bagong friendship, bago mga kasama, pwede rin. Okay? And next thing that we have is this one. This is treasure in reverse. We also have easy in reverse. So, your life has been hard kasi maybe yung treasure na yan ay, hindi mo pa na-achieve. I feel like it's more on kind of like stability with regards sa pera. So, kaya siguro nandito ka kasi hindi mo alam kung paano dadagdagan yung income. So, ito na yung binibigay sa'yo ng Diyos na kasagutan na may parating na bagong opportunity. But yet, first, you need to know more about yourself, about what else can you do with regards to your skill or talent. Lesson that we have is this one, in either way. So, I feel na iba sa inyo, gusto nyo actually na magtayo ng bahay or marami kayong pangarap sa buhay, pero hindi nyo ma-achieve kasi nga lagi kayo may issue with regards sa money. So, we have the use here. So, I feel na dapat mong gawin, guys, kung magkakapera ka, huwag mo munang gamitin si pera. I feel like God is calling you on. If you have that dream, then save money for it. Yun yung dapat mong gawin sa ngayon. Anyway, let's see what else do we have here. Another dimension to me. Feel ko sa pan-shuffle. Okay. Sabi nila mag-lens lang muna ako.
I'm sensing energy vampire. Okay, so I feel na gusto linawin ng Panginoon, kaya ka nalayo sa mga tao ng past kasi maybe they are draining you or maybe they are using you. And that's also the reason why kung ba't wala ka na-invest kasi ginagamit ka ng mga tao. So anyway, ito yung gusto mo ma-achieve, diba, na maging grounded ka finally at saka wala ka inaalala with regards sa yung money. So anyway, to achieve this kind of thing, God wants you to go after whatever you want to go after, like your dreams, or it can be kung manisip kang idea, then go after it, to be honest with you. At saka kaya may parating na friends kasi yun nga nawalan ka ng friends. At I feel na ito yung dahilan din kung ba't ka na-overwhelm at malungkot. I feel na iba sa kanila, after kanilang gamitin sa pera, iniwan kanila. So, I'm sensing na meron ka naging mga friendship, karelasyon, kung ano man yan, na naging gahaman at trinin ka. So, dahil marami ka negative experience, kaya yung gusto rin ipagawa sa inyo talaga ng Panginoon, ay magkaroon ka na some time for healing work to do. At saka, magkaroon ka rin ng opportunity na makita mo rin yung magandang buhay, hindi lang yung lagi negative part ng iyong buhay. So, since nakita naman natin na maraming gumawa sa'yo ng mali, tingnan natin kung ano yung kanilang karma for your closure. I feel na mabait sa'yo yung Panginoon. Na-sense ko, disgrasya, guys, okay? I'm not saying it's about you. Can be one of these people may experience it, okay? I feel like soon, honestly, at saka kung may nag-curse man sa'yo, it will definitely backfire on them kasi may nakita tayo dito na may nag-curse sa'yo, kaya until now, you are na stagnant energy. So, tinan natin yung kanilang karma. So, yung karma nila, guys, mawawalan sila ng opportunity. As you can see here. And they can see things clearly. Honestly, sa kanilang karma, they have to deal with people that are like them, that are not really good and loving. At saka dahil nga, pinunturyan nila yung iyong career, yung iyong pera. So, yung karma rin nila, madalas yun sila mawalan ng money. At saka kung makaka-work man sila, hindi yan something na stable, to be honest with you. Isa rin sa kanilang karma, makatagpo sila ng mga tao na talagang cutthroat. Kunwari, meron sila mga boss na may higpit at saka mapagsasalitaan sila ng masama ng mga taong yan. But these people that will tell them blunt things are definitely people that are honest. Okay? At saka yung isa sa karma rin na, hindi magiging madaling kanilang buhay. They will not be at peace. Remember, you have this in a upright position. So, I feel like you will have a chance to balance your life. Sila naman yung magkakaroon ng distort. At upon holding this card, my throat suddenly hurt. So, isa sa kanilang karma, definitely blockage with regards sa kanilang throat. Anyway, next that we have is this one. So, isa sa kanilang karma, as I told you, hindi stable yung kanilang income. Kung magkakaroon man sila ng jowa, ganun din yung kanilang partner, magkakaroon din ng issue sa money. Kung sino man ang lover nila, I will say na this is not the one for them. Honestly speaking, it's a toxic relationship. Okay? And I'm sensing with this one, so kung sino man yung partner nila, napaka-bossy ni partner at napaka-sinungaling. Akala siguro nila na itong partner na to, upright, mabuti, and so forth, yung pala lahat ay kasinungalingan lang. Okay? So, anyway, isa sa kanilang karma, they will become weak. And it is the reason why they can go after whatever that they want to achieve, or hindi na sila makapag-travel dahil yun nga, magiging weak sila. I feel this is with regards sa kanilang health. Magiging sakitin sila, honestly speaking. Yun nga, as you can see, marami siguro silang sakit. Kaya hindi sila maka-go somewhere kung saan nila gusto.
isa sa kanilang karma, hindi sila maigi masaya kasi mga tao sa paligid sa kanila ay puno ng kasinungalingan at ilusyon. At hindi sila masaya emotionally as you can see here. At saka lahat na meron sa kanilang buhay ay something na hindi naman fated para sa kanila. So akala nila forever na si love life, forever na si career, whatever. But yet, this is not fated for them. So, anytime soon, it will definitely break apart in their life. So anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your situation. And God bless all of you. Sa pumili ng The Phoenix card, ito ang your reading. Tingnan natin kung anong dapat mong gawin sa ngayon. Okay, nasense ko strongly sa yung reading yung kanta ni Michael Jackson na Heal the World. Okay, actually na-sense ko rin yung kantang yun even before I begin your reading. And until now that I shuffle your cards, I sense it, okay? Remember that song na, you know, hinihikayat kang gawin mong better yung world, diba? So maybe that's your mission work here on earth. And yun yung dapat mong gawin, okay? So, if you're not aware about your calling, might as well pray to God for it, okay? At ipapakita sa ng Panginoon kung ano yung mission mo for this world. Ngayon, i-clarify natin yung cards. Okay, I feel na iba sa inyo ay logical mag-isip. Kaya you're not that into spirituality. Okay? So I feel like God is calling you on to ground yourself. Wag lang laging isip. Okay? Kasi, you know, remember, miracles are unexplainable thing by science, right? So that's what you need to realize too. Kasi kapag masyado ka naging rational, nakalimutan mo na may mga bagay na hindi ma-explain na science, diba? So anyway, ito yung gusto sabihin ng Panginoon na yung dapat mong gawin. Iwasan mo masyado yung mind mo yung nagko-control ng iyong isipan. Kasi first of all, you know, ito yung dapat mong ma-realize na may mga pagkakataon sa iyong buhay na dahil hindi ka nakinig sa hunches mo, sa nararamdaman mo, masyado ka napapaniwala sa iyong mind, may mga nangyaring mga bagay na hindi ka nais-nais din. So, gusto sana ni God na sana matuto ka sa past. Okay? Kasi I really feel na you are somebody who have a strong intuitive insights, but yung blockage natin is more likely yung iyong mind. Okay? So, yung gusto ni God na gawin mo rin ay gawin mo yung mission mo sa mundong ito. Maybe you're aware about your mission work, pero yun nga lang, pinaghihinalaan mo yung sarili mo or wala kang masyadong tiwala na mangyari to and so on. So, yung gusto sana ni God dito, na labanan mo yung negative thoughts. Okay, and start working on it. Start working on whatever your calling is. Isa ka sa napili ng Panginoon dahil may kapasidad kang makatulong. At hindi lang yun, dahil mabuti kang tao. Kaya pinili ka ng Panginoon para gawin yung mission work na pinapagawa niya sa'yo. I'm not aware about it. Wala siyang sinabi kung ano man yun. But yung clue lang natin dito is kung ano man ang mission work mo, makakatulong yan sa ibang tao. Tsaka may kinalaman din to be a nurturer, as you can see here. Even giving, honestly speaking. So anyway,
So, yung pinapagawa sa'yo ng Panginoon, if ever your mind is overwhelming you, you need some time to chill. Kasi, if ever God is asking you to do something, nangyari kasi dito is, yung mind mo guguluhin ka, sasabihin mo sa sarili mo, ay, hindi mo kayang gawin yan, ganito't ganyan, di pwede. And so, to the point na, hindi mo na gagawin yung pinapagawa ng Diyos. Okay? So, remember, what's the point of watching? What do you need to do right now if this is what you're doing? Right? You heard the word. You heard what God wants you to do, yet you're not putting an effort to do it. Okay? So, gusto sana sabihin ng Panginoon na wag ganito. Okay? Nakailang oras ka na, ilang beses ka na nakinig sa iyong mind, tapos walang kalalabasan na nangyari. Okay? So, I believe that's also what happened to you in the past. Kaya wala nangyari, diba? Siguro may negosyo ka gusto mong gawin. Diba? Pero hindi nag-push kasi si mind mo nag-control sa'yo at na-block ang gusto mong ma-achieve. So, yun yung dapat mong matutunan is i-control mo si mind, okay? I will just give you an example. Kasi, to be honest with you, I used to actually have this friend. At siya yung tao na I will say that she can manifest something using her mind. I know that it sounds impossible, pero naging possible kasi masyado siyang negative thinker. To the point na, nagtataka ako sa kanya bakit may mga bagay na nangyari sa kanyang buhay. So, I read for her and I realize that sa kakaisip niya ng something negative, yung mga negative thoughts niya nag-manifest sa 3D. And that's the reason why there's blockages or whatever she want to achieve. So, yun yung dapat mong iwasan na maging negative thinker ka. At saka, sana, instead na i-down mo yung sarili mo, nasabihan mo yung sarili mo na hindi mo kaya yan, ganito ganyan, alam mo yung ginagawa mo sa sarili mo, tinatanggalan mo na self-confidence sa sarili mo to the point na hindi mo na gagawin yung dapat mong gawin. Huwag ganito lagi. I feel like God really wants you to learn how to actually recover, how to actually avoid overthinking, how to finally listen to your intuition, listen to His guidance, and go after what you're guided to. Kasi kung ano man na sinabi sa'yo ng Panginoon, mag-lead sa'yo dito yun. Okay? Maging successful ka. Ito yung dapat mong isipin. Like, nothing is impossible with God. Yung problema lang sa mind mo, sinasabi ng mind mo, it's impossible. Okay? Kaya yun nangyayari, wala ka na-achieve. So, God is giving you an assurance that whatever He's telling you, it will actually lead you places or make you go places. Honestly, lesson that we have is so and so yun nga yung mind mo yung nagdi-distort. So far naman, gusto sabihin ng Panginoon na binigyan ka niya ng grasya na magkaroon ng pamilya na mapagmahal. Okay? So, sana mo matong sayangin. Maybe, may nasabihan ka na ng kapamilya mo na may ganito ka mission and so forth. Gusto nilang sabihin sa'yo na, encouraging yung iyong family, but what if, idunahan ka na naman ng iyong mind? Instead na magkaroon ka sana na may nangyayari sa iyong buhay, nagkaroon ka ng losses. Okay? I feel na nangyari na yan sa'yo noong past. So, gusto sana ni God ang gawin mo. Huwag mong ulitin kung ano yung nangyari noong past. Gusto niya sana na this time around, you do have that confidence rather than being polluted with negative mindset. Okay? So, iwasan mo yung anxiety. Okay? Controlin mo yung negative things sa iyong mind, okay? And anyway, here is your card, the Phoenix. It says your new phase, rekindle, renew, transformation, growth, change mind, okay? So, yung dapat mong gawin dito is yung mindset mo, guys, okay? So, next time around, I know na siguro nag-isip kayo, negative na positivity, etc. So,
I will say, guys, if ever that is your mindset, let me tell you, may nagawa ka ba with that negative mindset of yours? Okay? Ask yourself. To be honest, kasi guys, okay, ganito yung mangyayari. Patuloy ka maging ganyan. Patuloy ka maging in a dark place if you keep on thinking negatively about yourself, about God's plans for you, and about dun sa mga motivational speaker na dinown mo. Dahil di ka nakinig sa kanila, dahil di mo tinig yung kanilang maganda sinasabi sa'yo. So, sana huwag mo sayangin yung kanilang boses. Sana matuto ka rin makinig sa Panginoon. Kasi si God, alam niya yung plan niya for us. Hindi natin, let's say, control natin yung will ng buhay natin. But yet, still, kung anong gusto ng Panginoon for us, that will happen for us. Because God knows it's the best for us. So, whether you like it or not, you really have to do your calling rather than not. Okay? Kasi isipin mo rin anong mangyayari kapag, let's say, ngayon may energy ka pang kaya mong gawin kung ano yung mission na sinabi niya. But what if, okay, you become weak? You become sick? To the point that you can't do this anymore. Magsisisi ka. You will feel guilty within. It's very hard than overthinking. Right? So, yung dapat mong gawin talaga dito is definitely if ever God called you to do something, then do it. Actually, you're very lucky, guys, okay? Kasi sa totoo lang, kapag may pinapagawa sa akin yung Diyos na, let's say, gawin mo tong reading, gawin mo tong topic, and so on, kapag hindi ko nagawa yun, guys, within a certain day, I can't really sleep. To be honest with you, I can't sleep. That's the reason why if may pinagawa sa akin yung Panginoon, dapat gawin ko. You're very lucky because you didn't experience it. Okay? And God made you sleep even if you didn't fulfill your mission work here on earth. Kasi guys, yung rason naman kung ba't may strict sa akin, kasi minsan yung mga readings ko kailangan marinig ng certain individual kasi makakatulong yun sa kanila sa moment na yun. At yun nga, kahit na-strict sa akin yung Panginoon, yung mga anghel sa akin, to be honest, I do understand. Kasi I actually experience having a certain pile na na-realize ko na kailangan talaga ng taong yun, kung sino man yung nakapulot ng file na yun. So, I hope na kung may paggawa sa'yo ng Panginoon, gawin mo kasi makatulong yun sa ibang tao. Okay? Tsaka, syempre, hindi lang naman magbe-benefit yun sa taong matutulungan mo, kundi pati na rin yun sa iyong soul. Diba? So, you really have to actually build up na magagandang karma. To be honest with you, you really have to build up good deeds. Hindi naman pwede yung bad deeds mataas kaysa sa good deeds. So, dapat mo isipin, you have to pile good deeds while you can. Okay? So, I hope that motivates you guys. So, anyway, so we have this one in either way, okay? Siguro nagdududa ka masyado sa sarili mo, okay? I get you guys, to be honest with you. Maybe kaya hindi mo pinupush kung ano yung calling mo kasi nisip mo na you are not that loving. To be honest with you guys, okay? Yung mga pinipili ng Diyos, bihira yan. Pag pinili ka ng Panginoon, kasi nakita ni God, kaya mong gawin yun, may potential ka. Okay? At nakita mo naman sa yung reading, kaya ka pinili. Kasi ikaw ay matulungin, kasi may potential ka makatulong, at dahil ikaw ay mapagmahal. Bihira ang tao na mapili, guys. Okay? So, isipin mo na biyaya na yan na ikaw ay kanyang pinili. Kasi that we have is this one. So, we also have this perfect, okay? So, iba naman sa inyo, kaya hindi yung ginagawa si calling kasi iniisip nyo na hindi ka kikita sa bagay na yan. First of all, remember this. Remember this. Okay? To be honest with you, itong pag-read ko,
Marami na nangyari sa aking buhay because of this. Okay? Kahit sabihin natin ito lang yung buong buhay sa akin. But yet, like what God says, na yung mga ibon, nabubuhay sila kasi pinapakain sila ng Panginoon kahit lipad lang sila ng lipad, okay? So, ganun din yung dapat mong isipin, okay? Na God will provide. To be honest with you, God really give me lots of miracles. To be honest with you, ito lang talaga, to be honest, yung work ko sa ngayon, ito yung nabibigay sa akin ng money, abundance. Sa ngayon, okay? Pero imagine, I was able to pay my debt. Kasi nagkaroon ako ng debt before dahil nagkaroon ako ng negosyo na nag-failed. Yung nangyari ng noon is nagkaroon lang ako ng maraming debt sa Shopee. Hindi by credit card, guys. Hindi pa ako nag-activate ng credit card pero meron akong Shopee later. So imagine, dati, every month, magbabayad ako ng 6,000 pesos. Hindi ko alam kung saan ko pupulutin kasi wala akong work that is based sa company. Ang hirap. But yet, God gave me a miracle. And na nagkakaroon ako ng money. It's really a miracle, guys. And I really freak out. Tapos, hanggang sa nabayaran ko na fully yung lahat. Wala na ako ngayon utang. So, yun ang masasabi ko. So, to be honest with you, huwag niyong isipin itong money. Kasi kapag naisip mo kung anong kikitain mo sa ganito, talagang mawawalan ka ng gana na gawin yung mission work ng Panginoon for you. Okay? But yet, God is assuring you na whatever your mission work, it will definitely give you things like this luck or miracles, kung ano man yan. And you will see those things unfolded right before your eyes. At saka, to be honest with you, kung ano yung calling mo, hindi yan maaalis sa'yo. Parang feeling mo yun na yung habang buhay mo na trabaho. I know na matatawa kayo sa akin kasi hindi mo ma-imagine na I will be like this for, let's say, whole days of my life. To be honest with you, even if it's hard, I think whatever God plan is, tanggap ko na lang. To be honest with you, okay? So, we have the perfect year. So, isa pa sa hadlang is kasi gusto mo sana ng perfect na life. Gusto mo sana yung normal lang na nag-work sa company and so on. To be honest, ang hirap maging light worker, guys. Kasi yung trabaho as a light worker or may mission para sa mundo ay ibang-iba sa buhay ng hindi napili. Okay? Yun yung masakit. But yet, itong landas na to is forever. Okay? Kasi, during pandemya, ilang company nagsara. Ito yung dapat mo rin isipin. Okay? So, kung meron kang light work job, hindi yan basta-basta maaalis sa'yo. Yun ang masasabi ko sa'yo. Yun ang bagay na mag-i-stay. Kasi yan ang calling mo. Paano matatanggal yan? Yan ay ibigay ng Panginoon sa'yo. Paano matatanggal yan? Imagine that, okay? So, you have the red flag in either way. We also have the hunch. So, may pakiramdam ka na pala, guys, kung ano yung gagawin mo. Pero binabaliwala mo. Okay? At saka yung red flag na yan, iniisip ko na yun yung nasa mind mo. Na kinakatakot mo and so on. Kaya hindi mo pinapansin si hunches. So, we have this one. So, nag-aalala ka rin siguro sa iyong magiging buhay, feeling mo hindi ka magiging masaya sa iyong mission, or kung ano man. So, we have the fail in reverse. Ay, nako. Hindi naman kayo magfa-fail sa ganito, guys. Yun yung masasabi ko. Kasi fail natin naka-reverse. At ito, nagpapakita ng tagumpay, diba? So, I would say, avoid nyo na yung negative thinking nyo about sa paggawa ng iyong mission work. Kasi whether you like it or not, you will do it someday. Even if it's something that's definitely impossible. So, anyway. Let's see what else do we have here. So, tingnan natin kung yung dapat mong gawin.
So, actually, na-sense ko guys na may pumipigil, okay, sa iyong mission work. Kasi inisip mo yung success of working na company. Pero ito yung nangyayari. Instead na magkaroon ka ng success sa mga bagay na yan, you find yourself looking for another job. At hindi yun nagsasatisfy sa'yo until they gave this, okay? So, nagkaroon ka nga ng ganitong calling. So, ito yung confirmation kasi ikaw ay mabuting tao, as we can see here. At pasilak yung iyong damdamin. Ngayon, yung gusto ipagawa sa'yo ng Panginoon, at saka kung sakali mo nag-work ka na ngayon sa corporate company, I will say, I don't know if you will like this or not, but that God is wanting to know there will come a time wherein you have to leave it. Okay? To follow whatever God wants you to do because you do have this calling and you do have a good heart. So whether you like it or not, there will be changes that's going to happen to you. So anyway, ito yung mangyayari. So ito siguro yung dahilan din kung bakit ka umiiwas sa yung calling. Kasi iniisip mo na mainggit ka sa ibang tao, na may pera, na may love life din. Okay, so gusto sana ng Panginoon na huwag mong masyadong papansinin yung nangyayari sa buhay ng ibang tao kasi iba yung buhay nila sa buhay mo. Okay? At nabanggit ko kanina na iba talaga yung actually yung pathway ng mga may calling versus those people na hindi natawag ng Panginoon. But yet God wants you to know na maging content ka kung ano yung nasa iyo, yung mga blessing mo, tsaka yung calling mo na rin. Tsaka iwasan mo yung negative thinking kasi yan yung actually magdadala sa'yo sa stagnancy. So yung gusto yung paggawa sa'yo ng Panginoon, avoid overthinking and go after whatever God wants you to do. So ito nga yung blockage natin is more on your mind. Okay? Isa rin siguro sa kinakaalala mo na baka magkaroon ka ng haters, baka naman, awayin ka ng mga tao, pagtawanan, and so, huwag mong papansinin yun. To be honest with you. Kasi as long as you're doing what is right, what are you going to be afraid of with regards to these people thinking negatively about you? Kasi to be honest with you guys, kahit na sabihin natin na gumagawa ka ng mabuti, hindi mo maiwasan yung mga tao na mag-isip ng kung ano-ano, i-judge ka, whatever. Diba? Kahit na may gawin tayong maganda, may mga taong, haters natin. Hindi lang likers. So, yun din yung dapat mong malaman. So, kung hindi ka talaga maayos na mag-handle din ng haters, suggestion ko lang guys, okay? Huwag kang papatol sa haters. I-block mo na lang sila agad. Yun yung suggestion ko. Kasi kung sakali man tinawag ka ng Panginoon na maging influencer, talagang yan yung mangyayari na magkakaroon ka talaga ng mga tao na may negative comment. Yung gawin mo na lang talaga, i-block mo. Kasi makasira lang sa reputasyon mo kapag pinatulan mo sila. You get my point there. Okay? So, kung ikaw ay magiging misyonero, hindi ko alam kung paano bigkasin ng tama, missionary ni God for the sake of the world, yung isipin mo na parang ikaw ay role model ng mga taong nakikinig sa'yo. So, let me remind you, handle your haters with care. Okay, so anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope you fulfill your mission work here on earth before it's too late. And God bless each and every one of you. Sa pumili ng clock card dito on your reading. Tingnan natin kung ano yung dapat yung gawin sa ngayon. I'm sensing refreshing energy. So, doon pa lang feeling ko kailangan nyo ng bakasyon. Iba siguro sa inyo may kinalaman sa number 1,
Kasi si Juan din, kailangan din ng bakasyon. Okay? Pero sa inyo, iba yung dahilan, okay? Siguro magkaiba kayo ng storya ni number 1. So, just feel free to watch 1 if you feel drawn to. So, anyway, clarify natin yung cards. So far naman, maayos naman yung iyong pamumuhay, pero yun nga lang, you could do have a deceitful person that's around. So I think na gusto sana ng Panginoon na maging watchful ka sa tao na hindi mabuti sa iyong buhay. Another shuffle they mentioned to me. Umiwas ka rin sa mga tao na mapagbatsyag. Na-sense ko na mapagaruga kang tao. At focus ka talaga sa work mo sa ngayon. At saka kung may relasyon ka, i-maintain mo lang daw, sabi nung mga anghel. So anyway, ito yung iyong card. So dapat mo lang gawin ngayon, since balance naman yung buhay mo, yung iyong career, ganun din si love life, so huwag mo tong bibitawan. Yun yung dapat mong gawin. At saka, be watchful sa mga tao na nasa paligid kasi isa sa kanila ay deceitful. Ito siguro na tao, akala mo tinutulungan ka, pero itong tao na to ay deceitful. So be careful on that person. So, yung masaklap dito guys, kasi baka sino man yun, baka isa siya sa iyong mga kaibigan. At I feel na maiyak ka kung malaman mo yung katotohanan na yung kaibigan mong yan ay ahas pala. So with the last being here, I feel na nakita kayo kasi whomever this person was, naligaw siya ng landas at ikaw yung nag-guide sa kanya or binibigyan mo siya ng motivation to actually be closer kay God at saka maging mabuting tao kasi I feel like whomever this person is, he or she is distorted. So, yung mission mo siguro is mag-enlight at saka mag-encourage sa mga tao na maging mabuti at saka i-guide sila patungo sa Panginoon. So, anyway, I feel na yun nga, connected ka pa rin sa ahas na yun, yung iba sa inyo, whomever this is, baka trabaho niyo siya kung hindi niyo man siya friend. Okay, and I feel like with that trapping here, so ito sigurong tao na to, pinipilit ka niyang i-trap, maybe sa certain addictions or pwede rin na magbigay siya sa'yo ng negative compliment or pwedeng counseling din. So, mag-ingat ka sa kanya. Tsaka, yung gustong ipalam sa'yo ng Panginoon na if ever you do have already a relationship, trabaho rin, i-maintain mo yan. Kasi kung sino man tong ahas mo na tao, may potential kasi siya na baka sabihin niya yung mga bagay na blessing mo, baka siraan niya yan para ialis mo sa iyong buhay. So, huwag kang may kinig sa ahas na yan. At saka kung magsabi man siya ng mga ganyang bagay, red flag na yan guys. Okay? So, kaya malalaman mo kung sino itong ahas na to. Kung hindi mo man siya kilala, and I will suggest you guys to pray to God to guide you, to make you see who is it. So, anyway, ito yung gusto ipagawa rin sa'yo ng Panginoon na yun nga, merong ahas sa'yo na mapagmatcha kasi you can see here. Kung naman na ipapayo niya sa'yo, huwag kang makikinig sa kanya and God is definitely trying the best that He can to protect you from this person kasi wala na siyang ginawa kundi magmasid sa nangyayari sa iyong buhay kasi napapansin niya that you're going after your goal and your dream at saka ma-achieve mo tong gusto mo mangyari. So, with the illness being here, so I feel na isa sa ginagawa
ginagawa ng Panginoon is pinipin down kung sino man tong deceitful na tao by sickness. Kasi ito siguro yung na tao na to is making hadlang sa mga blessings na parating sa iyong buhay, at saka baka may potential din siya na i-counsel ka na hindi maganda to the point na baka iwanan mo yung mga blessing na to. So anyway, ito yung iyong card, clock, and it says your need time takes time, in time cycles, time to heal and progress. So maybe you're kind of like waiting sa progression ng iyong buhay, but yet you don't have to worry kasi nakita ko naman dito na balance naman with regards sa career at ganun din sa love life, okay? Yung dapat mo lang gawin is continue mo lang yung work mo. At kung may karelasyon ka man, just keep your connection. Okay? Anyway, let's see what else do we have here. So, you have the red flag. So, huwag mong baliwalain yung mga red flag na pinapakita sa'yo ng deceitful na tao na yan. So, you have the make in either way. And we also have this one. So, itong tao na to na negative, actually nabibigay siya sa'yo minsan ng mga payo na nagdi-distort sa'yo na ginagawa ka niya magkaroon ng mindset na kung anong man meron ka sa ngayon ay hindi fated, okay? So, wag kang makikinig sa mga sinasabi niya kasi lahat ay negative. Ginagawa niya to kasi gusto ka niya maging broke, gusto ka niya maging broken-hearted, at ayaw niya maging balance yung iyong buhay at ganun din yung iyong career. We have this one in either way. So, I'm sensing na itong tao na rin na to, may potential din siya na baka kahit ka na magkaroon ng third party sa inyong relationship. Okay? So, huwag ka sanang mauto sa taong yan. Kasi kung sino man yan siya ay bad influence. Layuan mo na siya sa oras na dinidistort niya yung iyong mind at paniniwala. Kasi may inggit siya. Ito yung tao na hindi mo akalain na may inggit sa'yo. Pero by their actions, you're actually saying na there's something wrong with the way that they think, with the way that they speak even. So, we have this one in reverse. So, if yun na pinipilit niya na mawala yung iyong relationship, kaya mangyayari niyan, magsasabi siya ng di maganda about sa inyong connection. So, we have to say, so see, as I told you, he or she is using their words. So, red flag na yan, guys. So, siguro open book kayo. So, siguro nasasabihan mo siya na mga nangyayari sa iyong buhay. Kaya nangyari dito is nagkaroon siya ng mga side comments. So, yung gawin nyo, huwag kayong makikinig sa kanya. At saka mabuting kaibigan ay hindi ganito yung gagawin. Dapat maging masaya sila sa mga nangyari sa iyong buhay. At saka by them doing these things to you, malalaman mo talaga na hindi sila mabuti kasi hindi sila masaya for you. So, we have this one in either way. So, ginagawa nila ito kasi gusto nila mag-close yung doors sa'yo. So, sana wag kang pautos sa sinasabi ng taong ito. Mag-ingat ka talaga sa kanyang mga counseling. Wag kang makikinig. Kasi if you're not on your end, you kinda like feel like uneasy sa kanyang mga sinasabi. So anyway, let's see what else do we have here. So, yung gustong sabihin ng Panginoon sa'yo na gawin mo, iwasan mo makinig sa ahas. At saka, kung ano man na meron ka sa ngayon, it's something na balance. So, wag mo na yung pakawalan. Kahit ano pa sabihin ng ibang tao. So, sabi ng mga anghel, kasi kung nakinig ka sa kanya, baka masayang lang kung ano meron ka sa ngayon. Okay, tsaka wag kang mabahala sa sinasabi ng mga ibang tao kasi baka naman people pleaser ka, kaya nangyari dito is talagang nagte-take in heart mo kung ano sinasabi nila.
So anyway, yung gusto yung paggawa sa'yo ng Panginoon, isa na makita mo yung iyong blessings. Kasi kung di mo titingnan kung anong meron ka sa ngayon as a blessing, mangyayari niya mabilis ka mauto, tsaka may tendency rin na mawalan ka ng work dahil nakinig ka sa maling tao. Kasi kung sino man yung maling tao na yan, minamanifest niya na magkaroon ng downfall sa iyong buhay kasi nakita niya na balance yung buhay mo sa ngayon. So for tinutulungan ka naman ng Panginoon na pinapakita niya yung mga magaganda naman sa iyong buhay, tsaka actually ginagawa ng Panginoon na yung mindset mo is talagang hindi distorted. At saka, alam mo na kung meron ka is something na hindi na maaalis pa. So, anyway, ito kasi yung meron ka sa ngayon, meron kang jowa, at yung gustong mangyari na yung hater na mawalan ka ng pera, as you can see. So, dinidistort ka rin niya with regards sa iyong trabaho. At saka, yun nga, ang ginagawa niya is nagsasabi siya ng mga negative things para mawalan ka ng gana sa iyong relasyon at ganun din sa iyong trabaho. Ngayon, tinan natin kung yung karma ng taong ito naahas sa iyong buhay. Kasi napansin ko lang guys na siguro matagal na niya itong ginagawa sa'yo. Kaya tinan natin kung may karma na siya. Another dimension to me. Okay, gusto sabihin ng mga anghel na magtiwala ka lang sa Panginoon. Na nasa iyo na yung mga grasya na talagang hinahanap mo. Kasi kung hindi ka magpo-focus sa grasya mo, talagang mawawala yung mga grasya. So anyway, yung karma ng taong ito, definitely with regards sa relationship, nawawala. Okay, pati yung kanyang trabaho as you can see. So yung relationship niya, as I told you, mawawala. Kasi dalawa yung pinupuntiryan niya dito na mawalan ka, it's your job and it's also your relationship. Kaya yung karma niya, malas siya with regards sa pag-ibig at ganun din with regards sa kanyang work. So magsisimula siya muli kasi natanggalan siya ng trabaho. Isa sa kanyang karma ay habulin siya ng kamalasan at saka with regards to this one as well. So, I feel na distorted yung mind ng taong ito kasi basically, he or she is not that very spiritual at siguro may evil entity na nagko-control ng kanyang mind. Kaya ito na lang yung kanyang mindset na instead na maging masaya siya sa kanyang mga kaibigan, nainggit siya. Okay, so anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your situation. And God bless all of you. Sa pumili ng lightning card, ito yung reading. Tingnan natin kung ano yung dapat mong gawin. So right away, may tahol ng aso. Baka naman may mga kaaway ka. I feel na focus ka na sa work. I feel like you are an angel in disguise na meron kang misyon para sa mundong ito. Yun nga lang, yung sad news ay mga taong pumapatikos sa iyong gawa. At odd thing, bilang nagkakaroon ng blockage sa aking throat. Upon saying those things, okay? So anyway, clarify natin yung cards to gain more information. I feel na maraming mga tao na nagka-curse sa'yo kasi maybe you do have that angelic vibe. And these people are intrigued by your presence kasi maybe they work for evil.
I'm sensing gift giving. So, yun dapat mong gawin guys ay ituloy mo lang yung ginagawa mo. Kasi I feel like it will benefit you in the future. Tsaka wag kang madi-discourage dahil sa yung mga haters, okay? So, anyway. So, yun nga, may mga tao nagtatry na i-control ka because you are working for God and you're definitely divinely guided. I feel na nandito ka lang because you just want to hear something, okay? Maybe message from heaven kasi I feel here with your energy, alam mo na kung anong gagawin mo. Okay? I feel na yung pinapagawalan nila sa'yo na i-push forward lang, wag mong pansinin si hater. Lesson that we have is this one. So, I feel here na parang siyang angel message guys para sa'yo. So, actually, tuloy mo lang ginagawa mo because I feel like whatever you desire to happen, like if ever you do have a dream, it will definitely push forward guys, okay? So, never stop dreaming, never stop believing in yourself na you know, sa kabila ng mga nangyari negativity, you know, you will be able to push forward kasi nasa tamang landas naman kayo guys, okay? So anyway, also God wants you to know na yung dapat mong gawin kahit na sabihin natin na may mga negativity dyan sa paligid, gusto ni God na matatili kang maging mabuting tao as you can see here. At saka, you know, I really feel like you really have a good heart. Yung gusto rin niyang gawin mo is, kung may yaman ka, magbigay ka sa mahihirap. Tumulong ka sa mahihirap. Kasi with the luck being here, kung ano man ang ginagawa mo sa ngayon, kung ano man ang work na yan, negosyo, whatever, I feel like you will be lucky with regards to it. Ibig sabihin lang na magkakaroon ka ng abundance sa bagay na yon at gustong ipaalala sa'yo ng Panginoon, once that you receive this, ibahagi mo sa nangangailangan at sa mahihirap. Kasi mission mo rin yun na magbigay sa iyong kapwa. So anyway, yung gusto ipagawa sa iyo din ng Panginoon is umiwas ka sa negativity, okay? At saka sa mga bumabagabag ng iyong isipan, as you can see here. At saka wag kang matatakot sa mga tao na naglalagay ng negativity sa iyo. Lagi mo isipin na si God ay mas mataas kaysa sa mga kaaway mo. Okay, so kung sakali man, hirap ka na dahil nakukulam ka, may mga evil entities na nagbabag sa'yo. Suggestion ko lang guys, you know that the name of God is very powerful. Just mention His name 3 times. It will definitely help you. Okay? So do that and it will help. Lesson that we have is this one. So, I'm sensing with this one as well. Yung gustong gawin ng Panginoon is actually manatili ka sa iyong posisyon. Tsaka, with the open being here, so umiwas ka sa tukso guys, okay? Kasi baka may tao na dumating sa iyong buhay na kung may karelasyon ka man, bigla kang hugutin, paalis sa iyong tao, magkaroon ng third party. So, umiwas ka sa open relationship. Gusto ng Panginoon, kung may karelasyon ka sa ngayon, ay, you know, wag ka na maghanap ng iba. Maging kontento ka na kung ano meron ka sa ngayon. So anyway, here is your card. This is lighting card and it says here, sudden change, shocking news, surprise, epiphany, upheaval, and transformation. So if ever you're waiting for the change that will happen in your life, there's definitely changes that will happen. And I'm sensing na yung change na yan, kung sakali man guys nakahanap kayo ng luck, it will definitely happen, but yet, once that this happened, God really wants you to help people with that money, with whatever that you gain. So anyway, let's see what else do we have here. So we have good times,
Wow, that is definitely nice. So, you have the greed here. So, yung dapat mong gawin, guys, is once na-open na yung opportunity na yan or once na-unlock na yung luck na yan, guys, yung abundance, huwag kang magiging greedy. Gusto sana ng Panginoon na gamitin mo yung pera, hindi lang para sa sarili mo, kundi para ka rin makatulong sa ibang tao. So, we have, wow, my angel in either way. Napansin nyo yung sarili nyo, napansin ko na meron kayong angelic vibe. So, sana wag mo ibaliwala yung ganitong attitude mo na ikaw ay mabuti at mapagbigay sa kapwa. Kasi ito yung ikaw talaga na mabuti kang tao, mapagbigay ka, matulungin. Okay? Kasi yung basta nyo baka natatakot kayo maubos ang yaman, etc. So, I feel like God really wants you to give. So, give. Provide. Okay? Yung suggestion ko lang sis may parating na pera sa inyo. Yung gawin nyo guys, kada makareceive kayo ng pera, maglaan kayo ng 10% for God, 10% for charity, 70% for your expenses, and 20% for your savings. Okay? Pwede mo naman bago-baguhin yung numbers, pero wag mong wawalain yung mga nabanggit ko. Okay? Hindi pala 70% expense, maging 60% na lang siya kasi naglaan ka ng 10% for God and for the charity. Kasi before, actually yung ginagawa ko, pinagsasama ko yung charity and for God. Actually, na-realize ko na dapat hiwalay pala yung dalawang yun. So, mangyayari sa iba yung computation natin, naging 60% na lang si expenses. So, anyway, ko yung bahala kung gusto mong taasan ng percentage, okay? So, anyway, we have this one here. So, gusto sabihin ng Panginoon na fated talaga guys sa tumulong ka sa iyong kapwa. Kaya meron kang busilak na damdamin, okay, na puso na mapagmahal kasi isa sa calling mo is definitely to help others by your money, by your abundance, okay? So, we have, wow, this is nice guys. So, huwag kayong mag-alala masyado about sa pera. Kasi with this crown being here, ibig sabihin lang nun guys, na ay pinayayaman ka, maging abundant ka, wealthy. Kaya yun nga, yung pinapaalala sa'yo ng Panginoon na iwasan mo maging greedy. Okay? Let's see na we have. Kaya pala nabanggit yung change dito. So, biglaan siguro mangyari na nagkaroon ka bigla ng yaman na hindi mo ine-expect. Okay? So, once na dumating na yan, remember to give for the poor and also for God. Kasi syempre, kailangan mo magpasalamat. Kasi yung mga biyaya natin ay galing sa Kanya. Okay? So, we have this one. So, letter. And we also have justice in either way. So, anyway, yung mga tao na negative na yan, actually, pinipili talaga nila i-imbalance yung buhay. So, yung dapat mong gawin, definitely, hindi sila pansinin. Continuously be an upright person, okay? Kasi napansin ko talaga dito, guys. Sorry, nawala na focus yung camera natin, okay? So, actually, pansin ko lang kasi guys, na talagang tinatry ka nilang i-distort. I feel na yung rason nila kung ba't nila to ginagawa kasi gusto ka nila maging masama. Okay, pero yung gusto sabihin ng Panginoon na despite of you having haters, wag ka sanang tumulad sa kanila. Kasi once na tumulad ka sa kanila, then what will happen here is that close yung door ni God for you. Kasi nakita mo naman, may parating na maganda sa iyong buhay. So, sana manatili ka mabuti. At saka hindi ka padala sa iyong haters. So, anyway, tingnan natin kung ano pang meron.
So far naman sa energy mo, nasa-sense ko na balanse ka naman guys, okay? Wala naman issue about sa iyong pag-ugali and so on. May mga haters lang talaga. So nagkaroon ulit tayo ng justice, but this time around it's in reverse, okay? So, I'm feeling here na talaga guys, huwag kayo makikinig kay hater. Kasi si hater mo, ito yung gusto niya mangyari. Na mag-i-imbalance yung buhay, mawala ka sa tamang landas, mawala ka sa presensya ng Diyos, at saka mawalan ka ng gana sa ginagawa mo. So, yung gusto ni ka na gawin mo guys is wag kang papa-apekto sa mga ginagawa ni haters sa'yo. Wag mong hayaan na yung mga sinasabi nila ay mapunta sa iyong isipan. Manatili ka na passionate about sa ginagawa mo and trust in divine timing. Kasi siguro sa ngayon, ito yung napapansin mong energy na stagnant, pero dati ang panahon na magbabago yan kasi nakita naman natin with this lightning card with regards sa transformation or sudden change. So anyway, let's see kung ano yung karma ng mga haters mo kasi napansin ko sa yung reading na patuloy ka nilang ginagawa ng kalokohan behind the scenes. I feel na puno sila ng kamalasan sa kanilang buhay. At saka na-sense ko rin na wala sila na-achieve kahit isa. At I feel na nagsisinungaling sila sa kanilang kapwa. At saka na-sense ko na nasa low vibe sila sa ngayon. Na-sense ko rin na masakit din sa dibdib yung energy. Anyway, so, yun na yung kanilang karma. Hindi sila magiging abundant as you can see here. At magiging malungkot sila. So, nilihim nila yung bagay na yun. Kaya nabanggit ang mga anghel na they are actually hiding the truth. Okay? Kasi ayaw nila ipalam sa mga tao na may problema sila with regards sa money. Baka baon sila sa utang. Dapat sila magbayad. Kaya hindi rin sila stable with regards sa kanilang income. Isa rin sa kanilang karma guys, I feel here na dapat silang lumayo sa kanilang trabaho. Kasi may mga away doon as you can see here. So I feel na binigyan sila ng Panginoon ng blessing para sana hindi nila gambalain yung buhay mo. But instead na mag-focus sila sa bagay na yan, nag-focus sila sa paninira ng iyong buhay. Kaya yung karma nila basically ay whether they like it or not, they have to leave that certain job kasi may away na nangyari. See? As you can see there, isa rin sa kanilang karma guys, yung kanilang mind is not on point. They always double think as you can see here. At saka mawalan sila ng passion sa kanilang ginagawa. Isa rin sa kanilang karma, with regards sa kanilang relasyon, ganun din sa kanilang career. Pabago-bago sila ng career, ganun din sa love life. Laging may actually heartbreak. I feel na naiyak sila dito. To be honest, at saka kung sakali man, I feel like they are receiving negative comments, harsh comments from people. Kasi maybe this is also what they're doing to you, that they're giving you these harsh comments para ma-discourage ka. So, mangyari rin yun sa kanilang buhay. At yung masakit dito guys, yung mga harsh comments na mga tao sa kanya, mananatili sa kanyang mind as part of his or her karma. Isa rin sa kanyang karma, makakatagpo siya ng mga tao na hindi niya soul tribe or hindi mabubuting tao. I feel na dahil dito malulungkot siya at saka mawalan siya ng gana sa kanyang buhay kasi mga namimit na lang niya ay lagi na lang na masama at hindi mapagmahal at mapag-aruga na tao. So, I feel na makikita niya yung kahalagahan ng mabubuting tao kasi I'm sensing ito yung tao na siguro talaga nainira ng mga mabubuti at saka talagang ipapakita sa kanya ni God yung kahalagahan na
Bakit kailangan hayaan na lang nila yung mabubuting tao? Kasi yun ang mahirap din naman mabuhay sa mundo ng puno ng ahas. Imagine mo na lang yung mundo kapag wala ng mabuting tao. So yun din yung dapat nilang isipin. Dapat makita nila yung kalagahan na mabubuting tao sa kanilang buhay. So anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your situation, and God bless all of you.